kanila pong mga sorry, iboboto daw nila. O ito daw yung kanilang mga tao ngayong election 2025 mga ka-GP. Ito ang pinagkakalat ngayon ng maisog. Ang kanila pong iboboto daw mga ka-GP para dumagdag sa kanilang mga bobo. 'Di ba si Duterte, si Digong, si Baste, si Pulong. Puta, dito pa lang sa tatlo talo na tayo eh. Si Duterte nung nasa Congress, anong ginawa nito? Nanood ng TV. Pag may mga debate, lagi nawawala. Kumakain sa kantin. Pag sinaraduhan ng mga kantin, mga kababayan, pupunta doon sa SM, manonood ng sine. Etong si Baste, oy Baste, ayusin mo muna yung Davao. Yan ang pinagmamalaki ni Robin Padilla. Papayag siya magkaroon ng dynasty pag kayo. Pero mga kababayan, ayusin nyo muna yung Davao. Kaya hindi nauubos adik dun eh. O itong si Pulong, sinungaling. Di ba madadagdagan na naman ang sinungaling sa Senado pag binoto nyo to? Isipin nyo mga kababayan, sabi niya, wala nga napupunta sa akin na pera galing sa DSWD. Paaway, pikampucha. Nung tiningnan, di ba? Kung saan napupunta yung pera na ibinibigay sa kanya, inallocate sa DSWD, hindi pala doon nilagay. Inilagay mga kababayan doon sa CHED. Mabait din to eh, no? Mabait na tanga eh. Ibinigay doon sa CHED, mga kababayan. Bakit? CHED secretary ka ba? Akalain mo yun, lakas mo magreklamo. Mabuti na lang nagsalita si Congresswoman Migs Tograles. Na anong sinasabi mong walang binibigay sa'yo? Halos araw-araw kami may pinipirmahan. Baka mamaya, hindi mo doon nilalagay sa allocated na nyo sa inyong lugar. Inilagay mo lang. Yung pala sa CHED nga inilagay mga kababayan. Di ba? Grabe itong si Pulong, napakasinungaling, manang-mana sa tatay. Di ba? O, eto pa. Mga ka-GP. O, Attorney Vicky Rodriguez. Puro attorney, Attorney Duterte, Attorney Vic, Attorney Trixie, Attorney Roque. Eto, pag binoto ninyo to, sigurado, alam nyo ang gagawin nito? Puro haharangan yung priority bill ng Pangulo. Wala nang mangyayari sa Pilipinas. O, tingnan nyo, itong si Attorney Vic, mga kababayan, sinayang niya yung kanyang pwesto. Kaganda-ganda dahil sa utang na loob. Pinalayas tuloy, napunta sa labas. Ito naman si Trixie Angeles, mga ka-GP. Pinatunayan niya lang ang laki ng kanyang bunganga. Nauna pa yung pagbablog, bago yung pagbabalita bilang PCO secretary. Napakatindi mga kababayan. So ayan, tinanggal. O itong si Harry Roque, gustong magkapwesto rin sa gobyerno dahil nakatikim na ng tawag dito, mantika ni Digong. Yung pogo na inaayawan dati, siya pa ang nagtanggol dahil nagbibigay daw ng cash resources sa presidente. Tapos yung kanilang inire-report kulang-kulang naman pala. O, ito pang isang attorney. Akala ko dati okay ito si Panelo, mga kababayan eh. Yung pala, kay Panelo, talo. Oh, Bato de la Rosa, ang dakilang sinungaling.
Di ba? Ang dakilang sinungaling na si Bato de la Rosa, mga kababayan. Mamaya, yayarihin kita ng husto. Hindi, sinungaling naman talaga itong si Bato de la Rosa eh. Bakit? Isipin natin. Etong si Zubiri, kaya nga sa totoo lang, nagkaroon ng lamat etong kay Bongo at ang mga Duterte dahil ang akala nila, mga kababayan, kasi di ba tawag dito, si Zubiri ay takot na banatan niya ang mga Duterte, takot din siyang banatan ng mga Marcos. Pero pinili niya po ang mga Duterte sa pagkampi niya po dito kay Bato de la Rosa ng kanila pong itinuloy-tuloy yung pag-iimbestiga dyan sa Senado tungkol sa PIDEA Leaks. Ang problema, mga kababayan, tinulungan na nga sila ni Zubiri, nilaglag pa nila. Sabi ni Zubiri, di ko nga akalain eh. Bakit yung mga tropa ni Senador Bato, trinaydor ako? Hindi niya alam, mga kababayan, niyakap-yakap pa yung asawa niya. Pati siya pala, kasama pala doon sa mga pumirma. Sabi ko nga, kung hindi pumirma itong mga PDP laban na to, yung padapa, sigurado, hindi po mapapalitan ang Senate President na si Zubiri. Diba kasi 13 ang kailangan eh. 4 ito. Diba? So, mahirap yung mga traidor. Eto si Rep Rodante Marcoleta, ewan ko dito, mga kababayan, pero isinama nila. Diba? Iglesia pa naman to. Baka magalit ang nanay ko pag binanatang ko to. Ito si Bongo, mga kababayan, bahala na kayo dito. Ang dakilang girlfriend ni Duterte. Ang panlaban lang naman ito eh. Sasabihin niya, ano ba yun? Ano daw yung kanyang mga kababayan? Yung slogan? Ang libangan daw niya tumulong, yun ba yun? Pucha, pinagmamalaki yung pinagmamalaki masyado yung Malasakit Center, pero pucha, budol na budol eh. Hindi yan alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, inilabas nila ito, pero hindi ko sigurado. Kung iisipin ninyo, si Rodante Marcoleta, di ba umatras nga yan bilang senador? Mas pinili niya dahil alam niyang talo siya. Palagay ko hindi yan tatakbo, mga kababayan. Party list pa rin yan. Sabi ni Ma'am Piar, mag-iingat daw kayo sa daan, baka mabonggo. Di ba? Si Rep Colonel Bonifacio Busita. Hindi ko alam kung tatakbo ito bilang senador, pero hindi ko alam. At yung last ata nila, yung pang 12, si Morales. Either si Morales, mga kababayan, o kaya si Ipe. Di ba? Pero isipin nyo kung ito ang mauupo, yung 12 senators na to, sabihin natin na 8 diretso. Ano kaya mangyayari sa Pilipinas, mga kababayan? Sigurado, magtatayo na to ng kulto. At hindi nyo na kayang sirain ito, mga ka-GP, dahil sila gagawa na ng sarili nilang batas. Si Dan Fernandez ata, di ko alam kung babalik bilang di ko alam kung Senado o babalik ng governor, di ko alam eh. Eto mga to, nakikita nyo dyan, kaya talak ng talak yan. Si Vic Rodriguez, tatakbo talaga yan. Etong si Harry Roque, sigurado tayo, tatakbo yan. Mga kababayan, etong tatlong ito nasa unahan, tatakbo. Hindi naman marunong magtrabaho. Hindi, ako kay Busita, okay sa akin si Busita. Pero sa Congress muna siya. Wag na munang Senado, mga kababayan. Etong tatlo lang talaga eh. Takbo ng takbo, di naman marunong magtrabaho.
Si Digong nga pinapatakbo, hindi na nga makalakad. Di ba? Kay ka na nga ganun na nga yung pwesto ni Digong, mga kababayan. Parang lasing, sandali lang, palasing na ako. Anak ng tipaklong, patatakbuhin yung 3 Duterte. Davao nga hindi maayos-ayos. Ay, oo. Pwede yung pang 12 daw si Glenn Chong. Pwede rin si Ipe, mga kababayan, at si Morales. Kaya lang, mukhang tagilit si Morales. Inaaway nila Banat Boy. Diba? Sabi ni Gloria Kubay. Ay, thank you Ma'am Gloria sa pag-share po ng blessings. Sabi ni si Vic Rodriguez daw ang money maker. Hindi, totoo, pinag-usapan yan mga kababayan pero hindi ko naman sinasabing ito ay confirm. But I heard the rumors na sinasabi nila na si Vic Rodriguez nga daw, di sinabi ko kanina, na talagang marami daw pinagkakautangan ng utang na loob. Kaya hindi mapigilan ang pag-a-appoint nung nakaraan, mga kababayan. Napansin, puro yung mga pinapasok wala sa hulog. Kaya may pumigil sa kanya. 'Di ba? At doon sa mga posisyon na 'yon, malaki daw po ang binayad, di umano. 'Di ba? 500 million na ata ang pinaka minimum. Grabe, napakalaki. Si Glenn Chong naman, kung halimbawa siya yung nandito, pero alam ko tatakbo yan. Ang sasabihin lang yan, mga kababayan, nandaya si Lisa Marcos. Sasampaling ko yan pagkaharap ko. Pucha, kung lalaki ka talaga, mga ka-GP, di ba? Kung gusto mo talaga at gagawin mo talaga yon, puntahan mo sa Malacanang. Di ba? Hindi, siguro niline up lang nila dito, Joseph Correche, si Kong Busita. Diba? Pero sayang talaga. Pag dito niline up yan, hindi ko isasama yan. Sabi ni Susan Panit, zero vote na kitang pro-China. Ella Reyes, shoutout. Kyra Dayag, shoutout din po. Sabi ni Persila Cruz, magkakalat lang sila sa Senado, sir. Ang galing ng vlog ninyo, natawa ko. Hindi, actually, ito mga ka-GP, dinadaan ko na nga lang sa tawa. Wala kasing mga ibang mga content. Kumbaga ito, binibigyan na lang natin ng komentaryo, di ba? Kung ano yung masabi natin dito. Kasi yung iba naman, napanis na. Dahil nga doon kahapon, sabi ko sa inyo, hindi ko naman sila pwedeng pigilin. Nagbe-video kay kabilat kanan, kaliwat kanan. Di ba? Sino yan? Salvador Adra. Isa rin palyado kaya nga tumakbo dahil hindi marunong magtrabaho. Sabi ni Leonido Cunanan, ikampanya mo naman si Toto Kausing. Naku naman. Alam mo mga ka-GP, sa totoo lang ayaw ko magalit kayo. 'Di ba? Si Toto Kausing, kaaway ko dati kay Bantag. Pero naging magkaibigan naman kami. Kaya lang, magkaiba pa rin kami ng pananaw. 'Di ba? Teresita Ilamil, good evening po. God bless watching from Bataan. Thank you so much, Teresita Ilamil. At dinadamay pa nila si Colonel Busita. Kaya nga yung tao nagtatrabaho, asipag ni Colonel Busita. Tapos idadamay nila doon sa mga puro takbo, mga kababayan. Hindi pa ano tawag doon? Bakit? Takbo ng takbo, hindi pa matalisod. Sabi ni Griselia Langgaman, good evening sir, ang saya manood dito, tumatawa, kumakain. Hindi, mga kababayan, sa totoo lang, ano lang tayo dito kasi merong mga hardcore talaga na vlogger, 'di ba? Tayo dito, dahil hindi ko naman ikukumpara yung sarili ko sa kanila, yung iba kasi talagang matatalino. 'Di ba? Tayo naman,
mga kababayan, hindi naman tayo sa political, hindi tayo sa yung course natin. Ako kasi IT. Pero hindi ITT Baka mamaya, IT! ITT! Diba? Yung iba kasi, si like JDB, nag-pol sci siya. Tayo naman BSCS ako. Bachelor of Science in Computer Science. Sabi ni Sheena Joy 77, tinawag na drug addict si PBBM ni Kausing. Kaya nga mga kababayan kaya nga minsan sablay talaga yung mga sinasabi ni ni Toto Kausing. Sabi ni Ma'am Gloria Kobayashi, Ilocano din pala. Diretso da gitate ni Doro package. Ama amin da, perme. 'Di ba? Agusto Tihada watching from Ilocos Sur, naimbag nga rabi kada kayo amin apo. At si Busita, ako mga kababayan, sa totoo lang, nakikita ko sa Congress itong si Busita. So possible yan, iboboto ko yan. Kasi masipag naman yan. No, wag lang sana siyang sumunod kila Digong. Si Boss Taquero Business Administration, tapos vlogger din. Sabi ni Tikbalang, Mako major in public vlogging. Sir Ernesto Pantalia, shoutout po. Mga kababayan. Okay, iwan na natin ito. Pero sigurado tayo mga ka-GP, ako po ay ini-encourage ko po ang lahat na, or dinidiscourage ko po ang lahat na wag nyo pong iboto ang lineup na ito. Ilagay natin sa inidoro at pamunas ng puwet. Diba? Shoutout po, Ma'am Ninita Santiago. Sabi ni Gricilia Alagaman, ay sus, pada kami gayam nga Ilocano. Ay, syempre apay. Ni nanang ko, taga Nueva Vizcaya, ni papang ko, taga Pangasinan, Tayog. So, Ilocano nga puro syempre, dyan nagadalim nga sa ohang kung nga maawatan amamin. Agadungamin nga pirmi. Nakadadalim. Lynn, shoutout po. Naimbag nga rabi anak ko, solid BBM tayo na apo. Ay, syempre ako mga kababayan, sa totoo lang, hindi sa pinagmamalaki natin o hindi sa pinagkakampihan natin si PBBM. Tayong mga Ilocano, alam natin kung ano ang naitutulong nila, ano ang nagawa ni PBBM nung siya po ay nasa Ilocos. 'Di ba? Ewan ko nga lang si Aimee, bakit biglang-biglang nagbago Lloyd Plum, the delivery boy in Yokohama, Agaylay. Ma'am Lorelai, sunugin ang lineup ni Digong. No way. No votes for them. Hill Santo Tomas, Busita kami. Ako, mga kababayan, kung tatakbo si Busita sa Senado, baka iboto ko pa. Pero mas gusto ko sa Congress lang muna siya. 'Di ba?